Marami na po mga tao nakarentito mga bossing at ang area na ito ay iniiwan nila na nakatiwangwang. Hindi porkit mabato ay wala ng kwenta. Para-paraan lang po yan mga bossing. Idea, strategy lang po ang kailangan dyan. Kakakuha ko lang po nito at malapit lang po ito dito sa bahay. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Mga bossing, eto, may sulid na puno ng kahoy rito. Ang tawag po dito sa amin ay biri. Ang kanyang bunga nito mga bossing ay kinakain po ng ibon. Ngayon po mga bossing, ang hirap niyang puksain. Naputol na po yung mga mother stem. Ito, no, may mga sumisibol na ang dami-dami. Tapos, pabalik-balik lang po mga bossing. O sakaling ngayong araw na ito, tinaga-taga ko po yung mga maliliit na supling. Within 1 week po or 2 weeks po mga bossing, lalabas na naman po yung ibang supling. So, ang hirap talaga. Meron po akong paraan dito mga bossing kung paano ko po siya puksain. Hindi ko man masabi sa inyo na 100%, pero tingin ko mahihirapan na siya sa kalisod na babalik pa ulit. Panoorin nyo po mga boss. Pag may mga ganitong klaseng puno sa inyong taniman mga bossing, tanggalin niyo po yan, disturbo po yan sa inyong pananim. Ang mga ganitong klaseng puno ng kahoy ay madalas lang po nating makita doon sa mabato at maitim na lupa. Ang kulay itim na lupa ay maganda po yan sa ating pananim, kaya ang area na ito ay hindi ko sasantuhin. Mga taong nakaraang nagrent dito mga bossing, hindi po nila ito tinaniman. Hinahayaan lang na damo lang po yung mga namamayagpag. Pero sa akin, wala akong sasantuhin. Ito po mga bossing, sisigaan ko na. At ang mga bagang ito po yung tutulong po mga bossing na masunog po yung kanyang mga maliliit na supling doon sa ilalim ng lupa. Sa pamamagitan po nito mga bossing, magbabaga po itong mga kahoy na ito. Tapos ito po ay magpipinitrate doon sa ilalim. Kaya yung mga maliliit na supling na pasibol pa, hindi na matutuloy lalabas ng lupa. Lalo na po, pag mainit pa yung lupa, uulanin, mapinitreat po doon sa ilalim yung init, pati na rin po yung kanyang mga ugat-ugat doon ay matutuluyan na. So makakatanim na po tayo na kung mga ano-ano dito sa paligid niya. Ito mga bossing, kung hindi po mapuksa at lalaki po bilang isang puno na ng kahoy, magiging abala po siya sa ating mga pananim dito sa paligid. So ito po mga bossing, doon may mga puno pa na ipil-ipil, pero iba ho talaga ito, sulit. Okay, wala po tayong sasayangin panahon habang ongoing po ang kain ng apoy dyan po sa ating sinigaan. Kaya ako naman po mga bossing ay itatanim ko yung tubo na aking dinala dito. Dalawa po ang pakay ko ngayon, maglilinis ng damo at the same time magtatanim din po ng tubo. Lahat po ng mga ereyang nakuha ko mga bossing, pag mayroon po mga bakante na hindi na pwede taniman ng tubo, ginagarden ko po yan, ibang variety ng tubo po yung itatanim ko. Mga gulay at halamang ugat, wala po ako sinasayang na area mga bossing. Pag mayroong maliit na bakante, mag-iisip po ako kung ano po yung pwedeng maitanim. Sayang po kasi yung taon kung pabayaang nakatiwangwang lang. Uso po kasi dito sa amin yung arindo, nagre-rent lang po ako ng mga lupa dito sa amin mga bossing. Wala po kasi kaming sariling lupa. Sana naman pagdating ng panahon ay magkakaroon din ako ng sariling akin. Ang hirap po talaga mga bossing pag pinanganak tayo mahirap. Kailangan po nating magsikap para po matupad yung ating mga pangarap. Hindi po biro ang buhay mahirap. Sa mga hindi nakaranas ng hirap, maswerte po kayo mga bossing. Kaya kami mga mahirap, whether we like it or not, tatanggapin na lang ang realidad. Inasasanan na rin po kami mga bossing. Shoutout po pala sa akin na hindi daw ako magsasaka, isa lang daw po akong content creator. Taon na po ako naghanap buhay dito sa social media bilang isang farmer vlogger. Ngayon mo pa sabihin sa akin hindi ako magsasaka? We, di nga, malabo na yata paningin mo. Kailangan mo na magpa-check up sa EO. Executive optical po yun, bossing, para malinaw na po yung paningin mo. Pakita mo na yung mga ginagawa ko. Or OA ka lang talaga, yung overacting ka. Kahit nakita mo na at alam mo na nagbubulag-bulag at nagbibingi-bingian ka lang. Nagkanda paltos-paltos na nga yung kamay ko sa kakahawak nitong bara, guna. Or dulos, araro. Minsan meron pang pala. Yan na ito mga bossing, yung concern nila, yung paligid lang dahil yun lang po yung nakikita nila na produktibo. Dito sa gitna dahil mabato, wala na silang pakialam. Pero nung ako na ngayon ang nakasalo, ito mga bossing, tinaniman ko po ng 2010 just triple 1 na tubo mga bossing. Uumpisahan ko na itong tataniman akong mga ano-ano. Doon, mayroon na po ako mga kamuting kahoy, mayroon na po akong dalawang klaseng variety ng tubo dyan. At the same time, mayroon na po akong mga giant na pear dyan mga bossing. So, abangan nyo po ito, ipiflex ko ito lagi sa inyo. Ngayon, another day, another variety na naman po ng tubo ang itatanim ko dito. Para sa akin, hindi hadlang ang mga mabatong area, diskarte lang ang labanan mga bossing. So yun po mga bossing, lagi ho nating tandaan na habang umuulan, basa pa ang lupa, magtatanim lang po tayo ng pagtatanim. Darating ang panahon na lahat ng ating mga itinanim, whether you like it or not, aanihin mo na yan. Yun po mga bossing. Grabe, hiningal ako. Ito na po yung mga boss, ito na po yung resulta ng aking sinigaan kanina. Nasabi ko po sa inyo,
ang mga baga na yan po ang papatay sa mga maliliit na supling doon sa ilalim. Nalalabas pa sana ng lupa. Kasi pabalik-balik yung trabaho dito mga boss. Hindi naman po pwedeng magtanim tayo na maraming puno dyan sa paligid. Talhong yan mga bossing. Hindi po pwede yan. Kung matino ka magsasaka, bawal po yung magtatanim ka rito. Maraming puno po dyan sa paligid. Kagaya niyan, punan ko po yan ng sanga-sanga dyan mga bossing kasi disturbo po yan dyan sa mga tanim.